Pinag-aral ko ng nursing, at nakarating ng Canada, hanggang sa kinalimutan na kami ng anak niya. Sobrang sakit talaga ang pangyayaring ito sa aking buhay, yung tipong ibinigay mo ang lahat, dahil sa paniniwala na iisa kayo ng hangarin sa buhay, yung magkaroon ng maayos na pamilya. Ako pala si Nestor, may isang anak, at iniwan na ng kinasama ko na si Jackie. Naging mapusok kami noong mga bata pa kami, 17 years old lang siya noon at ako ay 18 years old nang mabuntis ko siya. Dahil sa nangyari ay itinakwil siya ng kanyang mga magulang. Kaya sa amin siya tumira kasama ang pamilya ko. Mahirap ang buhay namin pero noon kaya napilitan akong tumigil sa pag-aaral. Meron pa akong dalawang nakakabatang kapatid, ang nanay at tatay ko naman ay may mga trabaho din. Habang nagdadalang tao si Jackie, ako naman ay nagtatrabaho na, maayos naman ang pagsasama namin ni Jackie, itinuring na siya ng aking mga magulang na parang anak. Minahal siya ng pamilya ko, lalo na nung ipinanganak niya ang aming anak na babae, habol na habol sa mga lola at lolo. Noong nagdalawang taon na ang aming anak, nagsabi siya sa akin na gusto niya mag-aral ng college. Para daw makahanap siya ng maayos na trabaho, para mabigyan ng magandang kinabukasan ang anak namin, sabi pa nga niya pag nakatapos na siya, ako naman ang pag-aaralan niya. Sinabi ko iyon sa mga magulang ko. At sumang-ayon naman sila. Basta kung kaya at tutulong sila sa pag-aalaga ng bata. Habang nag-aaral si Jackie ay nakakuha rin siya ng trabaho, kaya lahat kami ay tulong-tulong para makapagtapos siya ng nurse. Nagdoble kayod ako para sa pag-aaral niya, hindi talaga biro magpaaral ng nurse. Kaya sobrang saya namin lahat nang makapagtapos si Jackie at nakapasa pa siya sa bar exam. Kahit na nakatapos na siya ng pag-aaral ay hindi man lang siya sinilip ng mga magulang niya. Mabilis din siya nagkaroon ng trabaho. Kaya medyo nagiging okay na ang aming pamumuhay. Makalipas ang isang taon, sinabi niya na gusto niya makarating ng Canada. Para daw may pagawa ang aming bahay. At makuha kami ng anak ko balang araw. Sabi ko naman, sige ikaw ang bahala, basta para sa pamilya natin. Kaya nagtulong-tulong kami sa gastos para makaalis siya, at hindi naman kami nabigo. Sa pag-alis niya, iyon na ang pinakamalungkot ng buhay ko, lalo na ang anak namin, dahil iyak ng iyak. Pagdating nga niya sa Canada, ay maayos ang kanyang trabaho at malaki ang kanyang sahod. Sa unang taon niya doon ay walang naging problema. Hanggang sa sumunod na mga buwan, ay bigla na lang siyang nanlamig. At unti-unting nagbago, kahit ang padala ay unti-unti na ring naglaho. Hanggang sa nakipaghiwalay na siya, pagod na raw siya. Hindi ko maintindihan, pero wala akong magagawa. Kahit ramdam ko na may iba na siya wala naman akong magagawa, sana kahit anak na lang niya inisip niya, pero kinalimutan niya na rin. Sabi nga ng mga magulang ko, sana ako na lang daw ang pinag-aral nila. Para may mas napuntahan pa ang lahat ng sakripisyo namin. Sana lang hindi siya makarma pagdating ng panahon.